naman din sila. Na nakita naman natin, nakaka-double takedown din naman doon si Cartesi. But, ang naging problema, nabitawan kasi din. So, kahit papano, we could expect na ang RSG talaga, pumondo rin sila on the objectives. Kasi, kung papansinin nyo, up until the end, parang isang tore lang ng RSG ang nakuha ng Team Liquid PH, kung hindi ako nagkakamali. Yeah. That's onto the middle lane. And after that, all the lanes are into the favor of RSG Philippines. Kasi, ang isa rin sa i-checkan natin doon, bukod sa mga team fight participation doon ni Kusei, is actually yung push. Oo. Push participation. Mag-isa siya nagpo-push. Okay lang sa kanya. Naku, magandang matchup to. Ang sibat ni Laban. Jose laban sa kalmot ni Benny Cutie. Ladies and gentlemen, ang ganda nito Pero again, kung babalikan natin, Team Liquid PH, ginamit nila yung Zask Yeah. at itong Jawhead, game number 1. Somewhat gumana naman eh. May something lang, na-short lang sila doon. But still, nasabi ng Team Liquid, mag-stay kami dito kasama ang isang Roger. Pero sila ganun pa rin. Siguro may part na gusto pa nila ng more on pang-habol factor for Benny Cutie. Kasi kanina, after the Blazing Duet, medyo parang nanggigigil pa sila for more. Yep. But with a Roger kasi, especially into the hands of Benny Cutie, he could do most of it in human form or in wolf form man, di ba? And aside from that, syempre, technically, si Sanchi with the Zaz actually did a great job onto the early to mid. Ang problema nga lang din, after the Nightmare spawn, nagiging vulnerable siya sa attacks kasi nga, kadalasan siya yung natitira, maiwan, or si Benny Cutie pa nga, di ba? So there's no one to protect him para, or maging sapat yung time para makapag-respawn or makapaglagay ulit siya ng kanyang spawn. Yep. Pero ngayon hindi pa rin ako sure kung ito ba ay Roger Jungle or Roger Coldplay. Kasi kilala natin ang Team Liquid PH na gumagamit din si Cartesi, di ba? Nakita natin yung mga previous tournaments na gumagamit din siya ng Roger. Pero ngayon naman, nagtatanggal na rin ng mga setup heroes dito ang Team Liquid PH. Dahil nga naman medyo notorious itong sila pagdating sa mga Minotaur. Gusto ko yung notorious Oo! Yung sila yung task force pero sila yung main notorious. Di ba? Ano yan I like it. The notorious line here for RSG Philippines. Pero in-acknowledge naman kasi yung mga, sabi natin may mga lockdown, Oo. mga gandang setup, katulad yan ng Minotaur, di ba? Especially the edit. Inalis Diba? na kasing edit di ba? Inalis din. Oo. And the Hayabusa, ay alisin na rin dito ng RSG. Ang mga natitira na lang, actually dito ay mga Nolan. Kung assassin ang pag-uusapan, mga Nolan, Joy, pero medyo mahirap ang Joy dito. Lancelot, Or Everman. Lancelot, yep. Or mag-focus sila dito na ilagay sa jungle yung Roger at kumuha ng panibagong gold lane. Kunyari mga Claude, para pambasag uli ng Netherrealm. O kung sa bagay, maganda na may performance si Benny. Kailangan lang talaga nila ng finisher, di ba? If ever here for Team Liquid PH. Pero ngayon for RSG Philippines, gusto ko yung it's a variety of bands na nga lang din. Hindi sila more on nag-focus lang on to single role. Pero ito, Nako. nakuha ng RSG Philippines ang isang Arlot. Pwede kaya? Ay! Tunog pa lang, tunog pa lang. Tunog pa lang. Parang ang sabi dito ni Sanford, nagamit ko na to ng previous tournaments eh. Okay. Nagamit ko na to eh. At gumana eh. Maraming nagulat, maraming nagduda. Pero ngayon, live na live dito sa Season 14. Ito ba ay Cho? Medyo duda pa rin naman. Ito ba ay Cho? short pa rin. Cho XP? Kasi kung ilalagay mo yun sa XP yung Jawhead, pwede din naman. Pwede. Dati ginagawa yan. Ginagawa dati. eh. Pero matagal na panahon na kasi yun eh. And parang Wa- ako, ano natin, blind reveal muna. Oh, blind reveal. Or blind predict kung Ayan. baga. So, surprise na lang tayo ng Team Liquid. Kung Ako- saan pa ilalagay yan? Pero malakas ang kutob ko show for Sanford XP to. talaga eh. Oo. Kasi mas, hindi eh. Ang hirap, pangunahan. Doon tayo sa mahirap sige. pangunahan agad. Hindi na lang kami magsasalita. Hands up. Hands up na lang kami. Pero sure na sure na ang show at ang Kufra para dito kay Light. Again, napakatindi nito. Kakasabi lang natin. Match point na ang RSG. Pero eto tayo for game number 2 Burrito. Lahat ng mga observations, lahat ng mga sinabi natin na-analyze natin sa mga players, parang lahat for game 2, lahat it came true. At ngayon, it's going to be a Chu, Sanford. Yeah, Sanford. And ganda ng ang ganda ng sabihin natin farming pattern na ginagawa. Nililish ni JP yung orange buff ni Carla. Ayan, hindi naman parang pagpunta ni Carla dito, Ready na. re-retrihin na lang niya or akatakin niya para makuha. And mas mabilis na rotation ang i-expect natin para sa Team Liquid. Gusto ko yun, hinahain niya na, di ba? Yeah. Para, as a true daddy, ayan, hinimay na ni JP para kay Carl. Kaso medyo may matinip ang kanina pagdadaanan dito. But look at Carl, he's there! Going in with the first blood against Irad.
naghuli ka agad si Iran doon. Ako, medyo masama ito. Unang kill para sa isang jungler. And alam naman natin, may kalamangan talaga ang isang Ayaw Julian. naman. Pag nag-level 3 siya, pinag-usapan na natin yung kanina dahil kasi mga enhanced skills na meron siya. Pero kasi walang enhance pag apat yung tumive sa'yo di ba? Medyo mahihirapan ka talaga dyan. Most especially with the Nolan this early. Di ba? Yung capability niya na mang-habol, check na check. Yep. And the damage, nandyan din talaga. And right now for RC Philippines, medyo kakalma ulit sila sa mapa. Kasi nung game 1, parang ganito rin yung sitwasyon Aha. Di ba? Parang steady na hawak ng TLPH, lead, and as well as the capability na mag-initiate ng team fights. Pero ngayon, for TLPH, still they're going on the aggressive note naman din. Abangan lang muna. And maiintindihan mo rin ng Team Liquid PH kasi naramdaman nila Naramdaman nila yung gantong klaseng composition ng game number 1. So ayaw na nilang ulitin yung mga pagkakamali na nangyari noon. Nung bumalik sila sa drawing board, pinag-usapan nila kanina kung ano yung nangyari dun sa laban. At ngayon, for sure, naintindihan na nila yung mga sitwasyon na ito. Now, Turtle is up for grabs para sa unang pagong sisimulan na kagad Team Liquid. Nandiyan yung mga pressure. Nandiyan na nga lang din ang pagkinakag dito nila Bilis. Carl TZ ng mga first dose. Pero look at the skill. There's an ejector. Sinaksa mahuhuli dito. May imakunan pero kakayanin pa rin naman ni Sanjing kunin ang kill na yon. TLPH lumamang sa pagkakataon na yon. Ang hirap talaga pag nailan mo yung Dominator's Descent. And ang maganda doon kasi na ilalagay mo pa sa ibang posisyon yon. Di ba pag lapag mo ng Dominator's Descent, doon sa teamfight, Maililipat mo may ilalagay mo, malilipat mo pa. And yung double stun, kung maalala mo, di ba? Ginagamit at ginagamit na siya. Actually, natuto nga ako dyan kila Puego Ay, Oo, oo. may mga content sila Puego niyan. Sila LG. Yung paano mag-double stun. Mag-double stun. Ayun, shoutout sa mga content creators natin, of course, di ba? Tsaka sa mga streamers natin Oo. na naka-live din ngayon. Shoutout po sa inyo sa iba't ibang panig ng mundo. May halong emosyon yung mga yan. Nagkakas din minsan yung mga yan eh. Nadadaanan Naririnig ko. ko, naririnig ko, nagkakas din sila. Kaya ngayon, tignan natin kung ano nga ba ang pwede maging emosyon dito na JP. Parang nonchalant muna. Kalma Nonchalant lang. muna. Kalma muna tayo dito. Habang for RC Philippines, they have the momentum from game number 1 eh. So it's how they control na nga lang din your emotions. Ayun yung kanina tanong nila, Mara, how do players control na nga lang din yung mga assi moments din? Yep. Di ba? Yung disiplina inside the game. Minsan, it comes with the training and practice din with their Oo. coaches, di ba? Tama. No, kumbaga, may mga natural na way naman para mag-asim, di ba? Yeah. Basta calculated asim. May ganun pala, no? Calculated asim. Parang ano, mga 10% na asim muna tayo ngayon. Oo, ganun. 10%. Kinakalkula yung asim. Porsyento tayo dito Eh, ah. normal yun lalo na, di ba, itong dalawang kupunan na to, kilala talaga bilang aggressive type Aggressive, yeah. na teams, di ba? Yung Team Liquid, di ba, noong mga panahon na yun, yung Echo Express, di ba, noong mga nakaraang seasons, and ang RSG naman is yung kanilang task force. So ngayon, 8 seconds para sa next na objective, which is the Turtle. Swing na ata ang Team Liquid PH doon. Pero still, it's the same for Kusei. Kung papansin mo, hindi siya masyadong magsasama sa mga team fights. Not unless he's really needed kasi meron naman siyang spear of destruction. Pero ano na nang nira-rush naman to ng Team Liquid PH? As much as possible, they want to prevent na mag-clash if ever man sa pagkuha ng big objective. Kasi kung papapansin mo, dito sila pupunto sa mga possible pick-up for Carl Easy. Yeah, actually nangyari na rin yung game number 1 di ba? Parang nasa 10-minute mark, hawak pa rin ng Team Liquid yung kalamangan. Pero Yeah. hindi super laki, nasa 2K lang, nasa 3K. And Steady. so sabi ng RSG, familiar na kami sa ganitong nangyayari. So gawin lang natin kung ano yung mga naging winning formula natin nung game number 1. I-punish natin si JP para walang magiging setup. Kasi kung titingnan mo, ang setup lang naman technically nila is si JP at si Sanford. Kung pag wala na si JP, si Sanford na lang ang aasahan. And ang maganda, hinahawakan lagi doon sa lane itong si Sanford. No? Ayaw palisin. Ngayon, si Iran nangahawakan kasi kanina si Dutch palagi ang umaharap sa kanya. Yun kasi yung isa sa masasabi natin na heavily na pagdating sa rotation kay Sanford din, naka-base ngayon yung possible na mga setup for Team Liquid PH. And aside from that, syempre maganda rin kasi yung pang-face check dito ni Sanji, especially with the spawn and the hive clones. May pang-slow din kasi yun eh. Kaya parang mga itlog-itlog. Yung mga seashells by the Ayan. seashores. Mukha kasi siyang seashells, di ba? Tama naman, tama Oo, itlog eh. Pero ito, ayun lang. Yun lang, nahuli si Iran. Second death. Mabilisan. Pero Okay. Sanji, right now, being targeted. Naabot pa dito ni Aqua nandun yung hatak. Pero still, there's the ultimate. Nandiyan na nga lang din. Ang pag-transform. Yun yung sinasabi mo kanina paglipat, pero lilipat din ng ating camera pababa ulit dito. Conceal for light, aabutan na nga lang din. Op! Pero there will be a purified play for Sanji. Makakaligtas sa nagbabadyang panganib galing dito sa RSG. Medyo nininervous ako. So, tumataas yung BP ko pag may mga ganun na nangyayari. And expect mo naman yun. Team Liquid PH at RSG pinag-uusapan natin eh. Talagang mga action. Tama. Talagang may mga explosive plays na from out of nowhere kang aasahan dito sa Medyo- dalawang pupunan na ito. Kahit ako pag magpa-PBB, parang gusto ko huminto para manood. Hihinga ka lang, no? Oo. Parang pag minsan di ko nare-realize, hindi na pala ako humihinga. Not unless iutos na ng utak ko. Kasi nga, makapigil, hindi nga talaga yung ginagawang plays dito ng Ayan, no? PH. At ngayon, it's going to be a 3-state Tatlo. turtle for Carl DZ. Ganda nun ha. Again, nakakapondo na naman ng Team Liquid PH. And
remember, hawak ni Benny Cutie yung kanyang signature na Roger. So, kailangan madaliin ito ng RSG. Knowing na wala pang death, itong si Benny Cutie, okay lang eh. Kahit wala pa siyang kill, wala pa siyang assist. Hindi naman nagmamatter yun. Ang importante, nakakapondo ng item. Itong si Benny at hindi siya napapatay. It's all about the execution later on. Pero still, that's going to be the same for Kusei na ngayon. Medyo sumasakit na nga lang din ng mga javelin, ang mga sibat. Olympic javelin Ayan. throw. Ayan, si Kusei, parang pwede na i-edit yan mamaya, nagkaka-idea na. Ay! Kaso yung talon nga lang ni Light doon. Napakay ka rin, ha? Oo, tinesting lang niya kung gumagana ba talaga. Pero alam mo, kung tumama yun, dalawa na huli, automatically magti-take down sila ng Torre dun sa may bandang gitna. Pero ang ganda ng ginagawa ni Carl dito. May equalizer eh. May nangyari team fight, pero may sipa na naman! Ano naman yung Dragon Ball? Is Sanford giving Carl Tizzy a piece of Iran. At with that, yung kanina sabi mo, dapat dito ng RG makakakuha ng isa. Mukhang ang ELPH pa makakakuha ng dalawa. Although technically there's a Netherland, pero hindi yata kakayanin doon para makasurvive from sila. Oh! Making it a double kill for Benny Cutie. Nandiyan na naman ang Kalmot na hindi natin makakalimutan at ngayon hindi rin nila makakalimutan na bumasag ng Torre. 7.5k gold lead para sa Team Liquid PH. Nagsimula doon sa sipa ni Sanford. And kumbaga, nag-domino effect na eh. No, again, crucial na hero ang tinake down dito ni Sanford at ni Cartezy, which is si Irad. And ngayon, nakikita natin na nasa 0-3 and 0 na KDA. Ibang-iba ito nung game number 1. Saka si Sanford 0-0-6. Diba? On twist KD, 100% participation pagdating sa face score nila. At ngayon, ilang segundo lang yung pagkuha nila sa Lord. Yeah, kabuntigan pa. Matamaan, Spear of Destruction yun. And Lord ay makuha ng Team Liquid PH. Nakapondo na. Malaki-laki na ang nakuha ng Team Liquid na May kapital gold. na. May kapital na nga talaga. And ang RSG Philippines, kailangan lang kumapit doon sa kanilang mga base. Wala pang basag actually na Torre para din sa Team Liquid PH. Si Sanford, pagka gumaganyan-ganyan, nag-i-stretching yan eh. Yung mga ambang Yung mga ganyan. G-Condong stretching. Minsan, akala nyo lang, wala lang yun. Pero it's all part of the plan. May combo kasi yan. Oo. Kailangan hindi kasi nabablanko yung mga daliri ng players natin. Minsan, item check ng item check ng ganyan. Ayan na. Wala Ban check ng check ng shop. Okay. Oh. Inaantay nata yung flicker niya. Kasi Pinagtatago, 3 seconds. Oh. Tatago. Tinitingnan nila. Nandito si Carl. Eto, totoong may stretching pero hindi itutuloy. Ayun Nakaangat na yung ano. Okay. Dahan tayo. Medyo kalmado lang. May pinaplanong, may mga macro-ham na gaganap. Carl TC dun sa may bottom lane. Ang target niya ay mapaswing itong tagal RSG. niya Mapareact. Ay, nakita. Nakita niya. Naku, kontrolado nila yung gitna. Ay, ayan na naman tayo sa mga stretching na Jeet Kune ni Sanford here on the middle lane. At yun, sumabog na yung mid lane turret. So may posibilidad na pwede itong ipilit mamaya ng TLPH. Pero let's see. Kasi ngayon for RG Philippines, nakita natin na kanina ng game number 1, lumalamang ang TLPH. Although in this situation, medyo malaki ang lamang, Burrito. Oo, kasi kanina parang 2K, 3K lang. Ngayon kasi 10K gold lead na ito eh. Pero hindi pa naman imposible para sa Task Force RSG. And nakita na natin, no, ito ilang beses, makailang beses na, ilang seasons ago, na dumadaan sa ganitong klaseng sitwasyon ang RSG Philippines at nalalampasan nila. Ngayon, itong si Kusei, nakabuo na rin naman siya, Corrosion Sign, Golden Staff, going for a, Demon Hunter Sword para doon sa Trinity item na hinahabol niya. Kasi kapag yun yung item mo, ayos yun eh. Oh, komportable na yung buhay niya. Ano na lang, Wind of Nature na lang ang next mo eh. Kahit imo ka na next eh, di ba? Mga Oo, ganun. pwede na nga siyang dumiretso emo if ever man. Pero syempre, he still has to anticipate na nga lang yung mga damage na pwede manggaling dito kay Benny Cutie. Pero sa pagkakataon na ito, Burrito, for RSG Philippines, hindi sila masyado makapwesto. Especially with JP and Sanford on the watch, di ba? Ang 24/7 CCTV ng PLPH at may sinamahan pang Sanji with the Zaz. Oo nga. Di ba? There's the recall na hinahanap natin. Medyo kulang ang araw kapag di ko nakakita na nagre-recall ng mga pro players natin. Minsan kasi kasama yan sa Ayan sa na. mannerism ng daliri mo kapag naglalaro ka. Di ba yung iba, ginagawa nila, pinipindot-pindot yung shop, Yes. pinipindot-pindot yung sa attributes yung sa may Oo, right side. tinitingnan mo kasi yan Oo, eh. tinitingnan mo yung attributes kung ilan na ba yung percentage na cooldown mo, ganon. Yung isa sa mga mannerism plus yung recalls. Tsaka yung emote. isa Importante rin yun. yan, importante. Kaya dyan, i-comment nyo dyan kung ano yung mga mannerism nyo, no? Mga recalls ba kayo or emote. Pero wala na kami, kung wala na patupig-tupig para sa Team Liquid PH. Kasi sabi nila, kunin na natin itong Lord na ito. Luminous Lord ba yun? Oh, tama. Ay, okay, inantay nyo na ng 12 minutes. Saktong 12. Tapos, Sakto.
parang kinuha nila ng 6 seconds, 6 to 7. Kinunaw agad to ng TL Peach. So, ayun yung mga kailangan natin, tignan din guys, pag nag-arch. Oh, yung mga 12 minutes. Pwede pala natin antayin. May-enhance yung lore, di ba? So, Guys, antayin natin 12 ayan na. So ngayon, pasugod ang cavalry. Kailangan kumapit ng RG Philippines dito. Sumuro na. Sanford, available yung trigger niya. Any moment, pwede sumipa. Uy, medyo nag-overshoot. Medyo nag-miss out na sila ay pero hindi mag-miss out dito sila Sanchi onto Iran 4v5 situation for RG Philippines. Ito yung task force. Ano nga ba ang kanilang plan? Dahil ang TNTH ngayon hindi sila binibigyan ng pagkakataon na mag-isip-isip pa. Matutunaw pati ang Torre dito sa may bandang taas. Only the base is left for RG Philippines. Nandiyan na nga lang din si Nas pero wala siya masyado mahuhuli. Question is there. Nandiyan na nga lang din si Bat pero si Light ngayon ni Hollywood ni Daddy JP sa kamay ng kanyang mga kapitan. Very cute with the Kalmot. Fully take it down Light. Nandito na nga lang din ng pure defense from RG Philippines pero mukhang ang PLPH ngayon ay gusto mag-face lock na nga lang din. Endable na nga ba to pero hindi ba? na nabibigyan ng pagkakataon ng RG Philippines dahil mabubuhay pa dito si Nats at si Jose. Making it a triple kill. Yung Spear of Destruction ay hindi na nga lang dito tama pero magiging sapat ang depensa ng RG Philippines. Ang sipat ni Kusei, ladies and gentlemen, nabigyan ng pagkakataon ng RG na makadepensa, 3 bagsak para sa Team Liquid PH. Ito na naman paborito. From 15K down to 12K. Pwede ba nilang palitin yan? 7 seconds para kay JP. Pwede silang mag-takedown dito ng Torre sa gitna. Mabilis lang ito kay Kusei. Mabilis lang ito sa mga sipat ni Kusei. Oh my gosh, grabe nangyayari. Gusto ko lang sabihin na ito mapapanood natin sabay-sabay on Tor Infinix Instant Replay kung ano nga bang nangyari doon burrito. You know, ang ganda ng timing ni Kusei. Na-pin down niya si RDC doon sa may crystal. Tapos diretso lang si Kusei. Alam mo naman, napakabilis lang ng cooldown ng mga talon niya, yung mga dash niya, di ba? So, ngayon, napakahirap nito. Naramdaman ng Team Liquid PH yung capability ni Kusei at ng buong kumanda ng RSG. Yeah. Naubusin sila. So, kailangan nilang mas maging maingat ngayon. Siya ka napakinabangan nila yung kakunatan doon ni Nats. Yeah. Ando na naman ang kunat. Talaga dito ng RG Philippines. And aside from that, sinabi mo nga doon si Kusei, parang iba yung positioning niya doon. Di ba, nag-god mode siya doon eh. And for TLPH naman, what happened was that medyo nagkalito sila kung ano nga ba yung goal. And the goal was to actually finish the round. Pero yung iba, ang goal din is mag-take down muna bago i-finish or mag-lock base. Kasi yung, kumbaga, ang ganda kasi na ginawa ng RC dito, sinalubong nila yung mga minions na papasok. Tapos, isa lang yung naiwan, kundi yung range minions pa. Di ba? Ang bilis lang na takedown nun. So, gusto nila mag-base lock. Kaya lang ang problema, wala na silang mga minions. Remember, di ba, na-adjust yung kunat nung crystal na yan. So, hindi mo na pwedeng i-base lock basta-basta yan. And actually, sila nga rin yung reason nun eh. Sila din. Sila rin Oo, yun eh. sila din yun. Kayo rin yung reason nun eh. Sila ang may kasalanan din noon kung bakit. Oo nga pala. Pero ngayon, di ba, for RG Philippines, parang it's an advantage for them. Pero papasok si Sanford sa 5 miyembro ng RG Philippines. Hindi rin naman mahuhuli daw with the final slash ni Nats ang members ng TLPH. This might be a go for TLPH, pero nakikiramdam pa rin naman sila dahil may light pa rin naman na umaali-ali dito sa Lord Pit. May mga na-expand na ultimates doon. Specifically yung Final Slash and Way of the Dragon. Mula dito kay Sanford at kay Nats. So ngayon, ay bilis lang din naman ng cooldown pala ng Final Slash. No? So Tama. parang hindi din super liindahin dito ni Nats. Si JP, lumabas na. Yung mga nagtatago dyan. Alam ko na TLPH medyo kulang sila dito kasi nakita natin kailangan dumepensa pero papasok na din sila. Isang mayayakap at kung kasi Cartesi pa nga lang din yun. JP,